dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito. It is a privilege again to worship Thee in spirit and in truth, O God. Holy Spirit of God, salamat po sa umagang ito. And we need your guidance and power, understanding of Thy word. Help Thy servant, O God. I am nothing without your help, without your power and wisdom, and good for nothing this morning. Holy Spirit of God, we need your power and continue to speak to us through your word and send us revival from heaven this morning. Forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake the word. And Holy Spirit of God, send us revival this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Tayo mo po, and praise God. At salamat sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon, Soul Winning and Giving Church. Amen. Since this month of August, this is our stewardship month. No? We study about stewardship management. No? God, we are stewards of God. Amen. Tayo ay katiwala ng Panginoon. Bilang anak ng Diyos, we are stewards ng Panginoon. And this morning, we are going to study about the stewardship of giving, soul winning, and giving church. Amen. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, dito makita natin the pattern of the church, soul winning church, and giving church. Dito po sa church ng Jerusalem, no, na pinapastoran ni Apostle Peter. No. Pag ang simbahan ay may soul winning, yan din po ang simbahan ay mayroon ding giving church. If the church is soul winner, the church is also a giver. Because the word soul winning and giving is inseparable. Hindi po pwedeng maghiwalay. Amen. Ang soul winning and giving. Pag may soul winning, mayroong giving. Kaya parang mag-asawa. Hindi kompleto. Pag hindi magkasama. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin. No? Pag sinabing soul winner ka, hindi maari na hindi ka magbibigay. Amen. Yan po, soul winner and giver. Hindi pwedeng paghiwalayin. Dito po sa Church of Jerusalem, no, na pinapangunahan ni Apostle Peter, masasabi natin sa ating binasa na ito ang simbahan na soul winning church ay ito rin ay giving church. Amen. No. Kung ating pag-aralan ng church na ito, the book of Acts na ating mabinasa, alam mo ba ang book of Acts? This is the Acts of the Holy Spirit in the lives of the apostles, in the life of the local church. Amen. Kaya ang simbahang ito ay masasabi natin na ang simbahan ay nag-aakay ng kaluluwa at the same time nagbibigay sa gawain ng Panginoon. So we see the description of soul winning and giving church. Amen. At dito po natin ang unang puntos kung bakit natin masasabi na ang simbahang ito ay soul winner and giver. Ang mga miyembro ng simbahang ito. Oo. Bakit makita natin na ito ay soul winner? Oo. Kasi makita natin, pag ang simbahan ay soul winner, makita natin, mabalitaan natin ng simbahang yan, ay marami po ang naliligtas. Amen. Diyan natin sa verse 41. And they gladly received His word, were baptized. At the same day, they were added unto them 3,000 souls. Imagine, in one day, in one preaching, Pastor Peter preached in one sermon, 3,000 saved and baptized. Amen. Imagine yan.
Kaya number 1 na puntos natin, save and baptize. Mayroong naliligtas, mayroong nabautismohan. Amen. Kaya ang simbahan, kapatid, mayroong naliligtas, mayroong nababaptize. Bakit? Kasi ang simbahan ay mayroong programa ng soul winning, pag-aakay ng kaluluwa, kapatid. No? Nag-aakay ng kaluluwa patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan natin sila akayin. Kasi pag hindi natin sila akayin, one day, their soul will go to hell. They will spend their soul, their whole life for eternity, forever and ever. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nag-aakay ng mga kaluluwa. Ini-invite natin patungo sa simbahan dahil isang araw ang tao ay darating at darating ang kamatayan na hindi natin minsan inaasahan at darating ang kamatayan. At kung hindi ka handa at wala kang katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan, your soul will go to hell one day. Maybe our body will go to the dust, will return to the dust. Doon yan galing. Kaya ang katawan na ito babalik sa lupa. Ngunit ang kaluluwa ay mayroong pupuntahan. Saan patungo? Langit at impyerno lang, kapatid. Mayroong kaluluwa ang tao. Oo. Yan ang nakakaramdam, nakakakita, nagugutom, nauuhaw, yun ang kaluluwa. Ay isang araw, kapatid, maghiwalay sa katawan, at yan kung wala kang katiyakan ng langit at buhay na hanggan, hindi mo kilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, one day your soul will go to hell, and one day, doon sa impyerno, ay mayroong apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay, may pintuan, may pasukan na wala ng labasan, at doon ka na pupunta. Magpawalang hanggan, magdurusa, magtutorture ang ating kaluluwa doon sa impyerno. Magpawalang hanggan. Tandaan natin, mayroong impyerno kasi sinasabi ng Biblia, whether you believe it or not, there is hell because hell is real. Totoo ang impyerno, kapatid. No, we don't believe na mayroon pang purgatorio. There's no purgatory in the Bible. No one you can find the word purgatory in the Bible. Matagpuan mo lang yan sa reliyon, ang purgatorio, pero wala sa Biblia, kapatid. Tanda natin, may impyerno. Kahit hindi ka maniwala na may impyerno, maniwala ka, may impyerno kung doon ka na pupunta. Ay wag nating hintayin, kapatid, na doon ka pa pupunta at saka maniwala ka. Maniwala ka na ngayon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sabi ng Psalm 9 verse 17, the wicked shall return to hell with that forget God. Ang kaluluwa ng taong makasalanan ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na yan ay pangalawang kamatayan. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8. But the fearful, the unbelieving, the whoremongers, the sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the second death. Bakit second death? Kasi yan ang kamatayan ng ating kaluluwa. Ang kamatayan, ang ibig sabihin ay paghiwalay natin sa Diyos, magpawalanggan, kasi doon tayo pupunta sa impyerno. You need Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. You need to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Admit that you are a sinner. We are all sinner. Believe on the Lord Jesus Christ in John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Only believe on His name. No other name given among men whereby we must be saved, the name of Jesus Christ. Amen? Kaya Jesus said in John 14:6,
Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus Christ is the only way. Amen? And you need to be saved. If you're not 100% going to heaven today, accept Christ as your personal Savior. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sin and call upon the name of the Lord, and thou shalt be saved. And you inherit the eternal life. Mga kapatid, na yan ay regalo ng Diyos sa Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, not through religion, not through baptism, but through the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya ang simbahan, kapatid, kaya tayo nag-aakay ng kaluluwa. Bakit? Soul winning is the main thing. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay pinaka-matinding trabaho ng simbahan. Bakit? Tayo ay nag-aakay ng kaluluwa patungo sa langit. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Salamat sa simbahang ito sa Book of Acts na pinapastoran ni Peter. Bakit 3,000 souls isang araw lang naliligtas? Because ang simbahang ito, kapatid, I believe na ang bawat miyembro ng simbahang ito, kapatid, ay involved sa pag-aakay ng kaluluwa, kapatid. 3,000. Oo. Naniwala po tayo na hindi lang isa ang nag-invite ng 3,000. Marami po. Oo, ang mga kapatid na nagsakripisyo upang akayin ang kanilang kaibigan, kamag-anak, ang mga kasama sa trabaho, mga kasambahay upang dalhin sa Panginoon para sila ay sumampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kaya mayroong naliligtas. Think about 3,000 souls saved in one sermon, preaching the gospel that only Jesus saved. Amen? Yan kasi sabi nga ng mga survey, ang mga simbahan ngayon, ang mga nagsusulwining ay hindi 100% involved. 10% na lamang ang sumasama sa soul winning. Halimbawa, kung 1,000 ang miyembro, 100 na lang ang sumasama sa soul winning. Halimbawa, kung 100 lamang ang miyembro, 10 na lamang ang nagsusoul winning. Ay kung 10 na lang ang miyembro, 1 na lang ang nagsusoul winning. Ay kung 1 na lang ang miyembro, wala na nagsusoul winning. Amen. Oh, nakakalungkot ang simbahan yan, kapatid. Tapos ang nakalagay, Baptist Church. We believe that every Bible-believing, hellfire preaching Baptist church, we need to go soul winning. Dahil marami pang kaluluwa na mapapahamak, thousands of people dying every day without Christ, and one day they will go to hell. Their souls will go to hell. Sino pong inintay nan? Tayong mga anak ng Diyos. Amen? Tayo mga anak ng Diyos na magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos. How can they hear without a preacher? Sabi ng Romans 10:14. Paano sila makapakinig kung walang nangangaral, kapatid, ng salita ng Diyos? Amen? No? Kaya kailangan ang mga ngaral. No? Kaya salamat sa Panginoon. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, they were baptized. They gladly receive His word. Were baptized. Amen? Pag sinabing gladly receive, fully receive, totally receive, totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Yan po, 100% na personal niyang tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Yan lang pag-asa ng bawat isa. Yan ang pag-asa ng ating bansa, kapatid. Ang pangangaral ng Ebanghelyo na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay naman muli. Kung ang bawat tao ay sumampalataya kay Kristo, sila'y maliligtas mula sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan.
Amen? Kaya dito po sa simbahan ng Jerusalem, araw-araw mayroong lumalabas na mga kapatid para mag-akay ng kaluluwa. Kaya makita natin sa verse 47. Tingnan sa verse 47. Praising God, having favor with all the people. And the Lord added to the church daily as should be saved daily. Marami po ang naliligtas araw-araw kasi marami ang mga kapatid na lumalabas araw-araw upang mag-akay ng kaluluwa na isang makasalanan, isang araw patungo sa impyerno. Amen? Mayroong naliligtas doon sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Mayroong nadagdag sa kaharian ng Diyos. Amen? Pag mayroong naliligtas, we populate heaven. May nadagdagan ang pamilya doon sa langit. Pag may nabaptize, may nadagdagan, kapatid, na pamilya sa simbahan. Amen? No. Kaya, may salamat sa Panginoon, mayroong naliligtas. Amen? But baptism is also another thing. Salvation is something, but baptism is another thing. Amen? Kaya po mga kapatid, fully receive, totoong tumanggap kay Kristo. Iba po ang bautismo. Ang bautismo ay pagpapakita na tayo ay tunay na ligtas at nais nating sumunod sa utos ng Panginoon. At ang unang utos ng Panginoon ay sumunod sa tubig ng bautismo. Amen? Kaya kung tunay kang ligtas, kapatid, ang susunod mong gawin ay sundin mo ang unang utos. At ang unang utos ay sumunod ka sa tubig ng bautismo. Amen? Kung tunay kang ligtas. Kasi sabi niya, they gladly receive. Anong gladly receive? Masaya mong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At naniwala naman tayo, kapatid, no, na ikaw ay patungo ng langit, ay malungkot ka pa. Amen. Dapat maging masaya ka kasi mula sa impyerno, ang iyong kaluluwa papunta na sa impyerno, ngunit naligtas ka patungo sa buhay na langgan. Amen. Kaya ang unang utos ng Panginoon ay pagsunod sa tubig ng bautismo. Kung ikaw ay ligtas, kailan ka pwedeng mabautismohan? Ang sabi ng salita ng Diyos, and sabi na, and they gladly receive His word, were baptized. Kailan ka bautismahan? The same day. Amen. Not next month, not next week, not next year. The same day, kung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ay dapat ikaw ay bautismuhan na. Amen. Bautismuhan ka. Kasi ligtas ka eh. Yan ang nagpapakita na ikaw ay tunay na naligtas. Sumunod ka sa tubig ng bautismo. Ang bautismo ay hindi kaligtasan. Ang bautismo ay pagsunod lamang sa mga taong tunay na ligtas. Amen? Tunay na ligtas ang bautismo. Kaya bago natin binabautisman, ay pinapaliwanag natin sa kanila ang katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Kasi pag nabautismuhan siya, hindi malinaw sa kanya ang kaligtasan, siya ay nabautismuhan na patungo sa impyerno. Kasi hindi kaligtasan ang bautismo. Pananampalataya lamang kay Kristo para ikaw maligtas. Pwede ka maligtas. Oo. Kahit hindi ka nabautismuhan, patungo ka sa langit. Katulad ng isang magnanakaw, nakapako katabi ni Kristo sa kanan. Hindi na siya nabautismuhan. Pero siya sumampalataya, ang kanyang kaluluwa ay doon sa langit, kasama ng Panginoon. Amen? Pero hindi siya nabautismuhan. Yung maliwanag na ang doktrina ay panampalataya lang kay Kristo para ikaw patungo sa langit. Ikaw maliligtas ang iyong kaluluwa patungo sa langit. Hindi bautismo. Amen. Bakit hindi siya nabautismuhan?
Kasi ang dapat sunod niyang gagawin ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ay wala ng panahon, kapatid. Siya ay nakapako na sa krus. Oo, alangan naman na bababa pa sa krus at magbautismo bago pumunta ng langit. Wala na, kapatid. Siya ay nalagutan na ng hininga pagtapos siya ay sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Ay bakit ayaw mo magpabautismo? Ikaw naman ay ligtas. Hindi ka naman nakapako sa cross. Anong gusto mo? Cross o bautismo? Kailangan talaga tayo mabautisman. Kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Number two, in verse 42. Pangalawa nating puntos. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Number 2, hindi lang save and baptize, continued steadfastly in apostles' doctrine. Amen? Ang tunay na ligtas at nabautismahan, ang kasunod niyan, kapatid, hindi lang yan natatapos sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang nagtatapos na ikaw ay maging mabautismohan. Ang kasunod niyan, kapatid, ay hindi lang sapat na ikaw ay maging miyembro ng simbahan. Ang kasunod niyan, continued steadfastly ka. Magpatuloy ka sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Amen. Look at in Acts chapter 2, verse 41 and 42. Look at the order of the events, kapatid, of the preaching of the gospel. Tingnan ninyo ang sequence ng preaching of the gospel. Nung nangaral si Pedro ng salita ng Diyos, ano ang nangyari? Ang mga tao ay tumanggap sa kanyang mga salita. Yan po ang kaligtasan. Amen. Number 2, nang siya ay tumanggap na sila kay Kristo bilang tagapagligtas, ano ang ginawa nila? Sila ay nabautismohan. They were baptized. Amen. Baptism ang kasunod. Nung pagkatapos ng sila ay nabautismohan, ano ang nangyayari, kapatid? Verse 40. And the same day they were added unto them. Added unto them. Sila ay dinagdag na saan? Sa katawan ni Kristo, which is the church. Kaya sila ay naging miyembro na ng Church of Jerusalem. Pag ikaw na bautismohan, ikaw ay dadagdag na at ikaw ay isang miyembro na ng local Bible believing Baptist Church. And you are a part of the body of Christ. You are a member of the body of Christ. Anong body of Christ? The church, kapatid. Because Christ is the head and the church is the body of Christ. At kung ikaw na bautismohan, idadagdag ka na doon sa katawan ni Kristo. Added unto them. Think about 3,000 ang nadagdag na mga miyembro sa simbahan ng Jerusalem. Amen? Last 2 weeks ago, nabautismohan tayo, 2 ang nadagdag. Sa Jerusalem, 3,000 ang nadagdag. Amen? Anong kasunod? In verse 42. Pag sila ay nabautismahan, anong kasunod? In verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine. Ano yan? Apostles. They continued steadfastly. Yan po ang tinatawag na Christian growth ng Kristiyano. Oo. Pag ikaw ay nabautismohan na, tumanggap na kay Kristo, nabautismohan, dinagdag ka na sa isang katawan ni Kristo, which is the church, ay ikaw na magpatuloy. Para ano? Para ikaw lumago sa iyong pananampalataya. Amen? Ikaw ay lumago sa pananampalataya. Tandaan natin, hindi ka lalago, kapatid, sa iyong spiritual na buhay kung wala kang local church. Kung wala kang simbahan, kapatid. Hindi ka lalago
kahit ikaw ay tumanggap na kay Kristo, kahit ikaw ay baptist na, pag wala kang simbahan, kapatid, hindi ka lalago, kapatid. Mamumuhay ka pa rin na katulad ng mga hindi ligtas. Mamumuhay ka pa rin ng katulad ng mga taga-sanlibutan. Amen. Maging worldly Christian ka, maging carnal Christian ka. Oo. Kaya nga makita natin, marami ang mga carnal na Kristiyano. Oo. Ang kilos nila ay kilos ng sanlibutan. Ang damit nila ay damit ng sanlibutan. Oo. Ang buhok nila ay buhok ng sanlibutan. Oo. Hindi mo alam kung saan ang suklay. Oo. Hindi mo maintindihan. Amen? Oo. Kaya yun, mga kapatid. Hindi natin, makita natin mga Kristiyano. Sila ay Kristiyano daw. Kristiyano daw sila. Pero makita natin, amoy naman ang usok. Amoy usok. Amoy asopre. Amen? Amoy alak. Oo. Mukhang sanlibutan. Ugali sanlibutan. Hindi mukhang langit. Mukhang impyerno. Amen. Bakit? Hindi lumalago. Walang salita ng Diyos. Hindi nagpapatuloy sa katuruan ng salita ng Diyos. Hindi lumalago. Oo. At kung hindi ka lalago, kapatid, hindi ka rin magamit ng Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, bansot, hindi nagagamit sa pag-aakay ng kaluluwa. Sila pang akayin mo. Sila pang imbitahin mo pag Sunday, mga kapatid. Alam mo, pag miyembro ka ng simbahang ito, kapatid, hindi ka na kailangan imbitahin. Alam mo ba, pag sa bahay ka, hindi mo na kailangan imbitahin pa sang kumain. Amen. Kain ka. Kain ka. Bahay mo yan eh. Amen. Bakit mong paimbitahin yan? Siya ang dapat mag-invite ng mga tao sa simbahan. Amen? Mahirap naman yun. Yung miyembro na ng simbahan, hihilain mo pa magsimba. Imbitahin mo pa magsimba. Pakiusapan mo pa magsimba. Amen. Ang simbahan, kapatid, walang utang ang Panginoon sa atin. Walang utang na loob ang Panginoon sa atin. Kasi maraming Kristiyano ganun. Panginoon, nagsimba ko Kailangan itong linggo, pagpalain mo ko, Panginoon. Kailangan marami kong pera, nagsimba ko. Hindi ganun, kapatid. Ang simbahan, nandito tayo para magpalakasan sa isa't isa to encourage one another. Ang sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. We encourage one another. Kapatid, yung iyong presensya ay malaking encouragement na yan sa bawat isa, kapatid. Yung presensya mo pa lang ay nakaka-encourage na, kapatid. Kaya we need to continue steadfastly in apostles' doctrine. Apostles' doctrine is a Bible doctrine. Biblical doctrine, and that is a Baptist doctrine. Amen? Kaya magpatuloy ka, ang tunay na ligtas, nagpapatuloy yan. Continued steadfastly. Amen? They remain faithful in the church no matter what happened. Whatever circumstances happen, nagpatuloy yan sa gawain ng Panginoon. Rain or shine yan, nandyan yan sa Panginoon. May problema, nandyan sa Panginoon. Pinagpala, nandyan din sa Panginoon. Anumang sitwasyon, nandyan pa rin siya sa simbahan, kapatid. Kasi maraming Kristiyano, pag may problema, hindi mo na sisimba. Dapat ito ang panahon na kailangan mo ng simbahan, kapatid. Baka matuluyan ka, malugmok, manghina, ma-depress, kapatid. Oo. At isang araw, hindi ka na maintindihan. Amen?
Kaya magpatuloy ka, sabi ng Biblia, continued steadfastly in apostles' doctrine. Doctrine. Ano yan? Ang doctrine? Teaching what is right. Amen? Kaya nga Sunday school, I encourage to attend Sunday school. Bakit? We study doctrine. Doctrine of giving. Kanina napaganda ng Sunday school. Doctrine of giving. Ay kung naunawaan mo lang kapatid, kung ang tamang pagbibigay, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon, maging cheerful giver ka, maging masaya ka, magbigay, maging magganahan ka pa, magbigay. Kasi naunawaan mo kung bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen. In fact, hindi na kailangan ng Diyos ang ating offering. Hindi na kailangan ng Diyos ang ating kapirahan. Ang Diyos ay may-ari ng lahat. Ang Diyos ang may-ari ng kapirahan. Ang sabi ng Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Ang ginto, ang pilak, ang pera, akin. Saan? Ang sayo dyan. Wala. Bakit mayroon ka? Pinagkatiwalaan ka lang ng Diyos. Kaya dapat maging maganda tayong katiwala. Ibalik natin ang dapat para sa Kanya. Kaya nag-study tayo kanina kung bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering. Para pag may preaching, hindi ka ma-offend. Amen? Kasi pag ang stewardship ang preaching, lagi kang na-offend. Natitisod ka. Oo. Gusto mo lang John 3:16. Eh, ang John 3:16, pagbibigay rin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The author of giving is no other than God. He gave His only begotten Son. Ay tayo, kaysa isang anak, binigay niya. Ay tayo, kahit 24 na anak natin, hindi pa rin natin ibigay sa Panginoon. Ang ibibigay natin sa Panginoon, yung mga pasaway. Ikaw pasaway dito kay pastor. Ikaw, lagi kang nangungupit. Doon ka kaya kay pastor na lang titira. Amen. Yung mga reject, ibigay mo sa Panginoon. Pasok ka lang kayo sa Bible school. Kasi hindi ka makapasa-pasa sa module mo. Mag-Bible school ka na lang. Pagdating sa Bible school, doon mga professor, sumakit ang ulo. Kaya nga, nandito, ang mga professor sa Bible school, pastor, pagpadala ka naman ng medyo matino rito, sumasakit ang ulo namin. Kasi kung saan yung black sheep, yan ang ipapadala mo sa Bible school. Kung sino ang Judas sa pamilya, yun ang ipadala mo. Ano mangyari sa gawain niyang kapatid? Ang ibigay natin, the best sa Panginoon. Amen? Yung palyado na, saka mo ibigay sa Panginoon. Oo. Yung na-stroke na, saka mo ibigay sa Panginoon. Remember thy Creator in the days of the youth. Ibigay mo na habang ikaw may lakas pa, malusog pa, maayos pa ang iyong katawan. Ibigay mo na sa Panginoon yan. Huwag mo nang hintayin na kalahating katawan, patay na. Amen. At saka mo ibigay. Amen. Marami na ako narinig yan. Marami na ako pinagpipray. Pastor, pag-pray mo ko pa, Pastor, pag ako'y gumaling, sasama na ko sa iyo, Panginoon. Sasama na ko sa iyo, Pastor, sa gawain ng Panginoon. Ay paano masasama yan, kapatid? Ay isang bulati na lang hindi nakapirma. O baka lahat ng bulati pirmado na. Nag-aantay na lamang. Tapos susuko pa ng buhay. Dapat malakas pa, ibigay mo sa Panginoon. Continued steadfastly in the apostles' doctrine. Magpatuloy ka lang, kapatid. Attend ka Sunday morning, continued steadfastly. Sunday evening, Wednesday prayer meeting, every activities ng simbahan. You must be in the house of God. That's the word, continued steadfastly. Amen. Yan po. Magpatuloy ka sa Panginoon. Ang sabi ng salita, John 8:31. John 8:31. Then said Jesus to those which believe on Him,
John 8:31, maganda ito. Jesus said to those which believe, mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon, sinabihan niya mga Hudyo na sumampalataya ka sa Panginoon, if ye continue in my word, then are ye my disciple. Tubig mo na ka. Are ye my disciple? Amen? Kung nagpatuloy ka sa Panginoon, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? In 1 John 9, 1 John 9, yan rin 1 John 9, ano yung 1 John 9? 2 John. 2 John, verse 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Makita natin kapatid, ang nagpapatuloy sa kasalanan at hindi sumusunod sa salita ng Diyos, abideth not in the doctrine of Christ, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, hath not God. Hindi po yan ligtas. Wala sa Kanya ang Diyos. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Makita mo kaagad kapatid kung ang tunay na ligtas at hindi. Nagpapatuloy yan sa salita ng Diyos. Alam mo kagad kung hindi ligtas, nagpapatuloy yan sa kasalanan. Nag-enjoy yan sa kasalanan. Transgresseth, abideth not in the doctrine of Christ. Amen? Kaya i-check natin kapatid ang ating kaligtasan. Amen? Continued steadfastly. Number 1, saved and baptized. Amen? And last nating puntos. Verse 45. Pag nagpatuloy ka sa salita ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi lumago kay. Amen? Kang Kristiyano, pag lumago, hindi maaari na hindi siya mag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. At hindi lang yan, kapatid. Magbibigay na yan sa gawain ng Panginoon. Tingnan sa verse 45. Amen. Verse 45. Verse 44. Verse 43 mo na, no? What great revival sa simbahan. Alam ba, pag ang simbahan may soul winning, revival ang simbahan. Revive ang simbahan. Amen? Makita natin sa verse 43, and fear came upon every soul, many wonders and signs were done by the apostles. Amen? Marami. Revival. Marami ang nangyayari. Mga himala sa simbahan. Amen? Makita natin pag mayroong soul winning. In verse 44, and all that believed were together. Amen? And had all things common. What great revival. Na isa lang ang kanilang isip. Isa lang ang kanilang kaisipan. Pag na-revive ang bawat membro ng simbahan, isa lang ang kaisipan. Mag-akay ng kaluluwa.
Amen? At magbibigay. Kaya soul winning and giving is inseparable. Makita natin the following verse 45. Ano ang nangyari? Dahil ang mga soul winner na revive, marami ang naligtas, ito na ang nangyari sa kanila. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Nagkaroon sila ng sacrificial giving. Nag-isip sila magbenta ng mga ari-arian at anong meron sa kanila at ibinigay nila sa gawain ng Diyos at binigay nila sa pangailangan ng simbahan. Every man had need, parted them to all. Ibinigay nila lahat, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, revival ang nangyari sa simbahan ito. Bakit? Soul winning. Hindi lang sila nagso-soul winning. Nagkaroon pa sila ng sacrificial giving. They sacrifice, kapatid. Oo. Nag-sacrifice sila. Kaya nga, pag soul winner, ito rin ang giver ng simbahan kasi sila ang nakakita ng pangailangan ng simbahan. Lalo silang naging ganado sa pagbibigay, sa pagsakripisyo kasi alam nila ang pangailangan ng tao, kailangan maligtas. Amen? Marami pang kaluluwa na dapat abutin na hindi pa naabot, kapatid. At kailangan ng pinansyal na pangailangan para natin maabot. Amen? Salvation is free. Pero kailangan mo magbayad para papunta doon sa kaluluwa para maabot. Amen? Oo. Kaya yung kapatid, lalo silang ganado. Mag-akay ng kaluluwa at magbigay sa gawan, magsakripisyo. Ay kung ang Kristiyano, pasulpot-sulpot sa simbahan, attender lang sa simbahan, late pa dumating, paano ganahan yan mag-soul winning? Oo. Paano pa yan ganahan sa pagbibigay? Kaya kapatid, tipid siya magbigay kasi hindi niya talaga alam ang pangailangan ng gawain ng Diyos. Alam mo kapatid, nung Monday, nag-preach kami sa jail nung Monday. Hundreds of souls saved sa prisuhan doon sa Kawit, kapatid. Nakakaiyak yung mga tao doon. Pag-awit, kapatid, mas masaya pa sila. Umawit, mas masigla pa sila. Mas malakas pa sila umawit ng mga awitin natin dito sa simbahan. Revival ang kulungan nung Monday. They are excited to hear, to listen the Word of God. Paano natin marating ang mga kulungan na yan? Kailangan natin ng gasolina. Kailangan natin ng sasakyan para maabot natin ang mga kaluluwang yan. Kaya salamat sa Panginoon. Bawat kulungan dito ay pinapayagan tayo mangaral ng salita ng Diyos. Isang tawag lang natin, kapatid. Pagdating namin doon sa Kawit Jail, nakahanda na, may electric pan na, nakaupo na sila, handang-handa na sila makinig ng salita ng Diyos. Maganda nga ngayon eh. Tawagan mo lang ang Epe, parating kami dyan. After 1 hour, nandyan na kami. Kaya pagdating namin doon, nakaupo na sila. Nakaready na. Amen. Ibahagi namin ng mga awitin, kapatid. Excited sila. Doon natin ginagamit ang iyong mga pinansyal na pagbibigay. Amen. Oo. Nakakawawa. Pastor, kailan kayo ulit babalik? Amen. Excited sila lagi makinig ng salita ng Diyos. Amen. Pag nakita mo ang pangailangan ng mga kaluluwa. Amen. Malakas sila mag-amen, kapatid. Oo. Kaya makita natin, ang nakakita ng pangailangan, yun ang mga soul winner. Bakit sila nagbenta ng mga ariran? Bakit sila nagbenta ng kanilang mga property? Ang pinagbilan nito, ibinahagi nila sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Every man need, kapatid,
Oo, para matulungan natin ang mga nangailangan, para maabot natin ang mga kaluluwa pa na hindi pa naligtas, kapatid. Kasi pag hindi sila naligtas, kapatid, sayang ang kanyang kaluluwa. For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose their own soul? Amen? Kaya, sacrificial giving. Amen? Alam ba ang pinaka magandang illustration ng sacrificial giving? Oo, sa Matthew 26 verse 6. Matthew 26. Oo, ito na ang pinaka i-end natin ang mga verses natin dito. Matthew 26. Ang isang babae, the woman, na mayroong perfume. This is the great illustration when it comes to giving. In verse 7, basahin natin. There came unto him a woman having alabaster box, very precious ointment. Kapatid, take note the word. This perfume is a very precious ointment. Sabi ng Bible scholars, ang pabango na ito ay equivalent to 1 year salary. Kung nagsalary ka ngayon ng 20,000, it times mo yan sa 12, it takes 240,000 ang pabango na ito at binuhos sa ulo ng Panginoon ng isang babae. Amen? Kaya nagulat ang mga disciple kasama si Judas. Nagulat sila. Ang sabi nila, verse 8, when the disciples saw it, they had indignation. Nagkaroon sila ng pagkaguluguluhan nila, kapatid. Ano ba? For to what purpose is this waste? Nagtatanungan sila, anong klaseng pagsasayang ng babaeng ito, kapatid? Kasi nakikita nila ang pagbibigay ng isang babaeng ito ay sayang. Sabi niya, what purpose ito? Bakit nga binuhos ito sa ulo ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? When Jesus understood it, He said unto them, why trouble ye the woman? He hath wrought a good work. Bakit kayo nakikialam sa babaeng ito? Bakit kayo nakigulo? Bakit tinahadlangan ninyo ang babaeng ito na magbigay ng kanyang perfume? Sabi niya, she hath wrought a good work. Ang kanyang ginagawa ay mabuti para sa akin. Amen? Mabuti para sa akin. Amen? Anong sabi ng Panginoon? For in that she had poured his ointment, my body, she did it for my burial. Gagamitin ko ito sa aking burial. Kasi si Kristo ay mamatay na sa krus ng Kalbaryo at sa ilibing at kailangan ng perfume sa kanyang libing. At ito ang binigay ng advance ng isang babaeng ito, ang kanyang offering sa Panginoon na isang sakripisyo, 1 year salary, 240,000 na perfume. Amen? Yung 100 perfume nga, 100 pesos, di pa mabigay. Amen? Oo. Sabi dyan, verily I say unto you, whosoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this woman hath done, told for a memorial of her. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciples ay, kahit saan man ipangangaral ang ebanghelyo, ipangangaral sa buong mundo, nandito ang pangalan ng babae, hindi ko makalimutan. Be told for memorial of her. Kaya mga kapatid, this is sacrificial giving of this woman. She gave sacrificially for memorial, kapatid. Kaya hindi makalimutan ng Panginoon ang bawat sakripisyo, bawat pagbibigay natin sa Panginoon is a memorial sa Panginoon. God is not unrighteous to forget your labor of love. Hindi niya makalimutan niya ng Panginoon ang ating pagbibigay na kasama ang ating puso at pag-ibig sa Panginoon.
Bakit tayo nagbibigay? Hindi tayo nagbibigay dahil sa pangailangan ng simbahan. Kaya tayo nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon. We love God because He first loved us. Alam mo ang pagbibigay ng tithes, hindi yan sacrificial giving. After offering, sa offering ka, yan na magsimula ang sacrificial giving. Kasi ang tithes and offering, ang tithes yang sa Panginoon yan. Amen? Sacrificial giving. Oo. Nasubukan mo na ba magsakripisyo sa Panginoon sa area ng pagbibigay? Amen? Kung wala pa, subukan mo. Oo. Subukan natin sa Panginoon ang sakripisyo. Hindi yan makalimutan ng Panginoon. Siya ang unang nagbigay sa atin. Ang last verse natin, tanda natin ang Panginoon. 1 Corinthians 8:9. Ito na ang last nating verse. 1 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9 pala, sorry. Ang sabi dyan, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, ye through His poverty might be rich. Tingnan yung Panginoon. Ang Diyos mayaman sa langit, iniwan niya ang kanyang trono. Iniwan niya ang papuri ng mga anghel sa langit. Bumabasa sa lupa. What a grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, siya ay mayaman, siya ay may-ari ng lahat. Yet, sabi niya, for your sake, He became poor. He became poor. Mayaman siya, bumabasa sa lupa, naghirap para ikaw maging mayaman. Sipin mo yan, mula pinanganak ang Panginoon, wala ospital na nagtanggap, walang bahay na nagtanggap sa Kanya. Naghiram lang siya ng sabsaban. Nang inilibing siya, naghiram lang siya ng libingan. Nung nandito siya sa lupa, wala siyang tirahan, wala siyang mahigaan ng kahit kanyang ulo. Ang sabi niya, mabuti pa ang mga ibon may pugad, pero ang Son of Man ay walang mahigaan, walang matirahan. Naghirap para ano? Para ikaw pagyamanin ng Diyos. Pag may kaligtasan ka, kapatid, ligtas ka, ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundong ito. If you have Jesus, you are the wealthiest man in this world. Bakit? Because Jesus have everything. If you have Jesus, you have everything. Amen? Kaya yun, kapatid, soul winning and giving church. Save and baptize. Steadfastly, continue steadfastly, sacrificial giving ang kailangan natin. Kung mahal natin ang Panginoon, we are willing to sacrifice whatever ang mayroon sa atin. Kaya natin ibigay yan sa Panginoon. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Ang una sa lahat, ang pinakamalaga sa lahat, kung bakit kayo nagsosoul winning. Dahil sa kaluluwa na mapatungo sa impyerno. Bakit kami nagsakripisyo sa pagbibigay? Dahil mayroong kaluluwa na mapahamak sa impyerno. For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano man ang mayroon sa kanya, mayaman man yan, mayroon man siyang lahat ng property, kung ang kanyang kaluluwa patungo sa impyerno, they need Jesus. Kailangan niya ng soul winner. Kailangan niya ng giver para maabot natin siya sa mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Kaya bang tinututukan, panyaya, the message is very clear this morning. If the Lord speak to us through this message, kailangan ka maging soul winner. Kung soul winner ka, hindi maaari na hindi ka magbibigay sa gawain ng Panginoon. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Are you willing to sacrifice for the sake of soul saved
Sige po. Why not come in the altar or kneel down where you are? Talk to God. Lord, make me a soul winner. Make me a giver to reach the lost souls. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Meron kang pangailangan, mayroon kang karamdaman na nais mong ilapit sa Panginoon. Mayroon kang problema na parang tingin mo walang solusyon. Bakit hindi mo ilapit sa Panginoon? Don't go home without talking to God. Talk to God this morning. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. God is waiting for you. God is interested to listen to you this morning. Don't go home without talking to God. Meron kang ipasalamat sa Diyos dahil maraming ginawa ang Diyos sa buhay mo sa linggong ito. Bakit hindi mo sabihin, Panginoon, salamat, dakila ka, makapangyarihan ka, marami kang dakilang ginawa, mga himala sa pamilya ko, sa buhay ko. Bakit hindi mo pasalamatan ang Diyos ngayon? Before you go home, don't forget to give thanks unto the Lord. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message this morning. Thank you for the power and wisdom that was bestowed upon this sermon. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Bless their commitment, bless their decision, bless their thanksgiving unto you this morning. Thank you, God. We bring back all the glory and honor to the name this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. I hope you enjoy our message this morning, the Word of God. Okay, salamat po sa Panginoon. We come now to our worship service, to our offering. Tawagin na po natin ang ating usher. Sa special offering para sa pamilya ni Patricio family, no? And baka tulong tayo sa kanila at sa pamilya nila, no? Sa asawa ni Nanay Lulit Patricio na siya ay faithfully umaatin sa atin dito, no? At siya ay nagpapagamit din ng lugar nila diyan sa kabila, no? Si Elita Sahab, kasama rin nyo na lang dyan sa special offering. Lagyan nyo lang dyan sa special offering natin.
para sa namatayan. Okay? Amen. Tayo po ay mag-pray para sa ating pagkakaloob. Dakila namin Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa encouragement, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng revival, Panginoon. Thank you po, Lord God, dahil kami po ay iyong pinagkatiwalaan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po. At hinihilingin po namin, Panginoon, na i-pray, Panginoon, na maibalik namin, Panginoon, ang dapat naming maibalik sa inyo, Panginoon. I pray, give us, Panginoon, a cheerful heart, Panginoon, na sa aming pagbibigay, Panginoon, na kami po ay maging masaya, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ginagawa po namin ito upang kayo po, Panginoon, ay ma-honor, Panginoon, sa aming pagbibigay. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo ito, Panginoon, na kami binigyan niyo po ng chance na makapagbigay sa inyo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay pa, Panginoon. And I pray, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maunawaan nila, Panginoon, ang great ministry ito sa pagbibigay. Ang dalangin ko rin po, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po sila ng kakayanan, Panginoon, na makapagbigay. And I pray ang mga salapi na malilikom sa umagang ito ay magamit po sa lahat pa ng mga ministry, Panginoon, magamit po sa ikakalago ng simbahan, Panginoon. I pray na maraming kaluluwa, Panginoon, ang maabot sa simbahang ito at handa po kayong tanggapin, Panginoon, bilang ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat po. Salamat ng marami. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us again. Praise the Lord. Salamat po. What great revival this morning. Amen. Tayo mawit ng closing song bago ang ating closing prayer. Amen. Tayo po muling tumayo. At mamaya po, don't forget, sa mga young people, meron po tayong fellowship at 3:45. At mamaya po ating evening service at 5:30. Amen. Let's give our best this Sunday. Amen. We believe that Sunday is the Lord's Day. Amen. Tayo po umawit
awitin po natin ang Mansion Over the Hilltop. Awitin po natin yung Tagalog. Amen. Ako'y may bahay sa langit. Amen. Ano bang page yun? Sa English kasi dito sa listahan. Ako, kahit na kubo pala. Hymnal number 95, Tagalog version. Sa likod po ng ating songbook, sharean po natin yung ating mga regular visitor. Are you there? Amen? Praise God na merong lugar na inihandaan Diyos sa mga anak ng Panginoon. Amen? Let's sing the first verse. Ready? Sing. Kahit na kubo ang aming tahanan. Amen? Sa lupa may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay, nakahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit. Amen. Na walang hanggan, wala nang hapis, at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Pangalawa, kahit sa buhay mahirap ang kaulayan, ay dusa't saklap, walang sariling tirang iyak. Amen. Doon sa langit ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira. Doon sa langit na walang hanggan. Amen. Na mayama, oh, the last stanza, huwag kang maawa. Amen. Sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo, pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Amen. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis. Amen. At laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. Tayo po mag-closing prayer. Ingin pati si Brother Joka. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa umagang ito, Panginoon, na kami po muli nakapagtipon, Panginoon, upang kayo purihin, sambahin. Panginoon, salamat sa aming mga awitan. Salamat, Panginoon, sa mga special number, at higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa salita na aming narinig, Panginoon. Salita ninyo, Panginoon, at salamat sa inyong ginamit ang aming pastor, Panginoon, upang ihayag, Panginoon, mga salita na ito. Gayun din, Panginoon, nawa, Panginoon, ang mga narinig po namin ay amin pong may sa buhay, Panginoon, may apply sa aming buhay.
And Panginoon, ang aming panalangin ay patuloy po na lumago po kami sa inyong pananampalataya, sa aming pananampalataya sa inyong gawain, Panginoon. At ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi, sa bawat tahanan, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga magdadrive. And nawa, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay makabalik mamayang hapon. Gayon din, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, sa youth service at ang aming evening service po, Panginoon, mamaya. At nawa, Panginoon, maging excited po ang bawat isa sa pakikinig ng salita ninyo, Panginoon. And gayon din, Panginoon, magbigay ka ulit ng revival sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ay binabalik po namin sa inyong harapan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. See you po mamayang